Minura ako nung isang kliyente. Gandang araw po, ako po si RP, ng Gym Depot. So, nung isang araw talaga may tumawag sa akin na kliyente, si Sir Rex Jersey ng Sorsogon. Grabe, minura ako. Pero ito sabi niya, di ko na sabihin niyo mura. Grabe, Sir RP, sabi mo 500 pesos lang ang kikitain ko sa gym. Bakit ngayon nagwa 1,500 pesos na ako per day? Okay, so maganda yung pagkamura sa akin ni Sir Jersey. Sa totoo lang, sabi ko kay Sir Jersey, si Sir Rex, sabi ko, Sir Rex, hindi ko po sinabing 500 pesos lang yung kikitain mo. Sabi ko, pinakamaliit, ang pwede mong kitain is 500. Kasi marami tayong kliyente dyan, lalo na yung sa Awings Gym or dyan sa The Amsterdam Gym. Ang lalaki nung kinikita niya eh. Pero hindi ko po feature dito, hindi ko sinasabi, may kliyente tayo, pwede ka kumita ng 2,000. Kasi kung doon sa ibang mga videos ko, maraming hindi naniniwala sa mga sinasabi ko, mas maraming hindi maniniwala sa sasabihin ko na pagka yung ibang kliyente natin is kumikita ng between 1,500 to 2,500 per day. So, eto ho, ano to, totoong tao to. So, yung mga videos na sinasabi ko, pwede nyo i-check. Yung videos ko about, ilagay natin dito, yung about kay The Amsterdam Gym, tsaka kay Awings Gym. Panoorin nyo po yun, makikita nyo magkano per day halos ang kinikita ng mga gym na yun. So, ang story ni Sir Rex is, nagsimula siya after pandemic, bumili ng ilang equipment na gagamitin sa bahay. Okay? So, yun yung story niya. Tapos later on, nakita niya, may mga gusto mag-gym ng mga bata doon sa lugar nila, libre. Tapos, natuwa siya, nagdagdag siya ng ilang gamit. Fast forward, 2024, umorder siya ng mga gamit na medyo pandagdag doon sa existing ng gym. Naniningil na siya ngayon. Tapos, kaka-deliver lang natin sa kanya ng leg press, kaka-order lang niya sa atin. Yung leg press na yon, ang nagbayad is yung kita niya sa gym. So, dahan-dahan na nag-i-improve yung gym ni Sir Rex. Tapos, ang matindi nito, nagtatrabaho pa si Sir Rex. Hindi siya negosyante full-time. So, si Sir Rex is nagtatrabaho pa. Ito, huwag na natin ilagay sa 1.5 araw-araw. Kasi sigurado ako, yung magko-comment, hindi naman araw-araw yan eh. So, gawin natin 500 pesos araw-araw. Average. So, sa 500 pesos average, tapos, sa 30 days, hindi na masama, 15,000. So, kung may trabaho si Sir Rex, tapos sa negosyo niya, kumikita siya 15,000, hindi pa ba masama yun? Sa bahay ito, sa bahay ni Sir Rex. So, ito yung pinupunto ko na papagpasensyaan nyo na pag minsan na ikukumpara natin sa itlog or sa bigasan, kasi galing din yun sa comment section na sinasabi nila na mas magandang business. Lahat ng negosyo, magandang negosyo. Lahat ng negosyo, may potensyal kumita at malugi. Pero ako kasi, pinopromote ko lang yung gym ko, yung gym business. Hindi ko sinisiraan. Bagkos, binubuhat ko yung gym business. Kasi pinapaliwanag ko lang sa inyo ano yung kagandahan ng gym business. Again, kagaya nung last episode natin, sinabi ko, kaya ko manlibre ng buong barangay. Sa gym business kasi, yun yung kagandahan. Yung capacity na alam mo sa sarili mo na pwede ka manlibre, bakit hindi mo gagamitin ngayon to bilang negosyante ka, gamitin mo to para mas dumami ang benta mo. Actually, hindi lang naman po gym business ang ganito. So, pinag-isipan ko yan. So, may mga business kagaya ng bilyaran, kagaya ng badminton court, yan. Yan mga dalawang nasabi ko na yan, pwede man libre yan nang hindi nawawalan. Pero again, sana maintindihan nyo yung last episode ko, yung upa, yung pasweldo, at saka kuryente, operational expense po yan. So, ibang-iba yan. Ang operational expense, lahat po ng negosyo, meron. Pero yung kapital, kagaya ng bilyaran, ang kapital niyan, yung lamesa, yung bola, yung tako, yun po ang kapital nun. Yung badminton court, yung sahig, yung net, upuan, yun po yung kapital nun. So, pag nanlibre yung bilyar, nanlibre yung badminton court, nanlibre yung gym, walang nawawalang inventaryo sa amin, walang nawawalang kapital. Merong operational cost. Pero iba po iyon. So ngayon, kung alam nung bilyaran at alam nung badminton court na pwede sa manlibre, ano gagawin nila? Okay. So ako, gagawin ko niyan. Kung ako yun si badminton court at saka si
Si Bilyaran, may patay na oras po yan kung tawagin tayo. So, i-assume ko lang to. So, mula alas 10 hanggang alas 2, yung Bilyaran at saka badminton court, matumal yan. Baka wala pa. Pero ngayon, kung sasabihin ko, buy one, take one. Okay, maglaro ka ng isang oras, bayad ka ng isang oras. So, 2 oras ka naglaro ng bilyar, 2 oras ka naglaro ng badminton court, pero 1 oras lang ang binayaran mo. Lugi ka ba doon? Hindi. Bakit? Kasi most probably, yung alas 10 sa alas 2, walang nagbibilyar doon. Walang nagbabadminton doon or hindi napupuno. Pero at least ngayon, kung wala man nagbabadminton o nagbibilyar ng oras na yon, kumikita ka ng oras na yon, hindi sayang. Kasi bakit? Kasi yung operational expense mo, yung upa, yung trabahador, yung kuryente, kay may kliyente ka kay wala na andyan yan. Agree? Okay? Yung upa, kay may tao dyan sa pwesto mo, or wala, araw-araw pareho upa mo. Tama? Okay. So kung pare-pareho lang din naman pala ang gastos mo araw-araw sa operational expense mo, bakit hindi? Dahil alam mo na kaya mo manlibre, ba't hindi gamitin promotion to? Na, okay, libre ka 1 oras, pero bayad ka na 1 oras. Di ba? So yun yung sinasabi ko. Yung pag sinabi kong kaya ko manlibre, pero hindi ko naman gagawin araw-araw manlibre. At kung gawin ko mang araw-araw manlibre, sisiguraduhin ko doon sa mga taong nilibre ko, magdadala ng at least 2 tao. Kagaya nung sinabi ko nung una, na okay, libre to. Pero importante, makapagdala siya ng 2 tao na mag-gym, na magbabayad. So 3 tao ngayon yung papasok sa gym ko. Yung isa libre, yung 2 may bayad. Nalugi ba ako? Hindi. Bakit? Kaya pumunta naman kasi sila, kaya hindi sila pumunta, yung upa ko pare-pareho. Granting na yan. Pero yung capital ko, hindi nabawasan. Yung inventaryo ko, hindi nabawasan. So, nilibre ko yung isa, yung 2 siningil ko, hindi ako nalugi, kumita pa ako ng 2. Yun po ang idea ng isang negosyante kung alam mo na kaya mo manlibre at hindi ka malulugi. So, I hope, para kay Sir Rex, talyado naman to. Katukayo ni Sir Rex. So, I hope, matagal lang iniintay ni Sir Rex tong video na to. So, Sir Rex, pag nabuo naman to, kayo naman yung susunod ko na proof of completion. Ako po si RP, na Jim D po, magaganda araw po.